Muli magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid, Bible study, interesado, mga kaibigan at mga bisita. Kayo po ay taos-pusong tinatanggap sa pagpupulong sa umagang ito. Sisimulan natin to sa pag-awit. Awitin natin ang inhandang awit numero 38 na may pamagat na tutulungan kanya. Batay ito sa unang Pedro, Kabanata 5, talatang 10. Pakisuyo tayo tumayo at umalinsabay sa ating himig ng ating musika. Muli mga kapatid, makakapanig tayo ng isang pahayag. Na ang kanyang pahayag ay ang pamagat, patuloy na patibayin ang inyong kaugnayan sa Diyos. Ito po ay papahayag sa atin ni Brother Dennis Dulyas na nagmumula pa sa Signal Village North Congregation, Taguig City. Brother Dulyas, pakisuyo, handa na po kaming makinig. Ano ang iyong personal na opinion kung sakaling tanungin ka kung ano ang pinakamataas na uri ng likha dito sa lupa? Malamang ang sagot mo ay ang sagot din ng karamihan. Ang pinakamataas na uri ay ang tao dito sa lupa. Pero kung gagawa tayo ng ilang paghahambing, hindi kita masisisi kung medyo madidismaya ka. Halimbawa sa haba ng buhay ng tao o sa haba ng buhay ng mga nilikha sa lupa. Alam nyo ba na may mga nilikha na di hamak na mas mahaba ang buhay? Sa China, na-discover ng mga scientists yung isang uri ng tulya, clam. Ang buhay ay 500 years old. At sa part naman ng mga halaman, may tinatawag na bristlecone tree na ang edad ay 3,500 years old.
Kamusta ang tao? Nakakalungkot ang buhay ng tao ay, ang average ay 73. At malamang may kilala kang mas maigsi pa ang buhay dito, hindi ba? Kaya muli mapapatanong ka, paano nga ba talagang nasabing ang tao ang pinakamataas na uri ng nilikha dito sa lupa, dito sa mundo? Ang sagot ay ang ating paksa. Sa napakaraming nilikha sa lupa, gusto ng Diyos na magkaroon ng kaugnayan sa tao, sa akin, sa iyo, sa atin. Sa katunayan, tiniyak talaga ng Diyos na yun ang mangyayari dahil dinisenyo tayo na magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Basahin natin ang simple at eleganteng salitang ginamit ng Biblia sa Genesis 1:27. Genesis 1:27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos ay nilalang niya sila na lalaki at babae. Napansin niyo ba yung salitang ginamit? Larawan. Ginawa ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, kaya naman may mabubuting katangian tayo dahil ito ang katangian ng Diyos. Tulad ng pag-ibig, katarungan, ginawa tayo ng Diyos dahil ganyan din siya. Hindi lang yon, nagkaroon tayo ng moral na katangian o moralidad. Tayong mga tao lang ang nagtatanong kung ano ang mabuti at masama, kung ano ang tama at mali. Hindi yan inaasahan sa mga hayop. Sa katunayan, kahit ang mga scientists na hindi naniniwala sa Diyos, nakikita nila ang malaking kaibahan na yan sa mga tao. Halimbawa, ipagpalagay ng mayroong 3 pusa na magkakapatid sa isang malaking bahay, pero may isang pusang nakakita ng 3 isda sa lamesa. Tingin nyo, ilan ang kakainin ng pusa? Tatawagin niya kaya yung kanyang mga kapatid at sabihin, tig-isa-isa sila? Pero ipagpalagay ng 3 kayo sa loob ng bahay at meron kayong nakitang 3 isda sa lamesa. Malamang hindi mo iisiping akin na lahat to. Sa halip nagtatanong ka, nakakain na kaya ang 2 kong kasama? Kasi sa pakaramdam mo, magiging maling i-consume mo lahat yung 3 isda. Yan ang ibig sabihin na tayo ay may moralidad. Hindi lang yon, tayo rin ay may malayang kalooban, free will. Hindi gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya automatically. Gusto niya na magkaroon tayo ng kalayaang gawin yon. Magdesisyon tayo na gawin yon. Pero nakakalungkot, yung ating unang magulang, hindi ito ang ginawa. Perpekto sila, pero nagpasya sila na piliin ang mali. Yung iba nakukonfuse dito, perpekto pero nagkakamali. Yung mga nakukonfuse, kadalasan nang meron silang maling konsepto, misconception tungkol sa pagiging perpekto. Ang pagiging perpekto ay pagiging kumpleto. Si Adan at si Eva, perpekto sila dahil ang isip nila, ang katawan nila, lahat ng aspekto ng pagkatao nila, kumpleto ang kakayahan para magawa ang inaasahan ng Diyos sa kanila. Parang ganito, ipagpalagay ng mayroong magkaklase, 2 silang magkaklase halimbawa. Yung isa doon, alam lahat ng sagot sa tanong sa mga exam, 1 to 10 questions. Alam na alam mo na yung classmate mong yon, alam niya lahat sagutan yon. Pero pagka sinadya niyang maliin yung isa at pinachekan sa'yo, perfect score pa ba? Hindi na. Bakit? Dahil hindi niya ba kayang sagutan ng tama? Hindi rin. Sinadya niyang maliin ito. At ano kayang mangyayari kapag pina-photocopy mo yung papel na yon na may sagot na mali o sinadyang maliin? Lalabas kaya yung sagot tama? At ganyan nga ang nangyari. Nagkaanak si Adan at si Eva, parang pina-photocopy sila, pero ang lumabas, hindi na perpektong tulad nila. Kaya, natatanong natin, sinayang di ba ni Adan at ni Eva yung kadalang pagkakataong magkaroon ng matibay na kaugnayan sa Diyos? Pero kamusta tayo? Nakakatuwa, hindi na iwala ang pagkakataon kahit hindi na tayo perpekto. Bakit? Dahil gusto pa rin ng Diyos na magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya. Ang isang makakatulong na
bahagi ng ating pagkatao ay ang konsensya. Ang budhi sa lumang Tagalog na ginagamit natin. Ano ba yung konsensya? Sa salitang Hebro, na siyang original na ginagamit sa Biblia, nakapackage sa isang salita yung konsensya, puso. Kaya pag nabasa mo sa Biblia yung binabagawang ang aking puso, ang gustong sabihin, nakokonsensya siya. At angkop na angkop yung pagkakagamit dahil ang puso ay tumutukoy sa ating panloob na pagkatao. Walang nakakakita nito, walang nakakaalam nito. Tayo lang sa atin mismong sarili. Yan sa Hebrew yung salita. Meron namang Gregong salita para sa konsensya. At ito ay ginagamit sa Biblia. Ano kaya ang pagkakagamit nito? Mauunawaan natin ang kahulugan nito sa ating pagbabasa ng Roma chapter 2 verse 14 and 15. Roma chapter 2 verse 14 and 15. Kapag likas na ginagawa ng mga tao ng ibang mga bansa ang mga bagay na nasa kautusan, kahit wala naman silang kautusan, iyon ay dahil sa kautosang nasa loob nila. Pinapakita ng kanilang mga gawa na ang kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso, habang ang kanilang konsensya ay nagpapatotoo at inaakasahan sila o kaya ay ipinagdadahilan ng sarili nilang kaisipan. Napansin niyo ba yung malawak na kahulugan ng word na konsensya? Pero simple lang. Nasa puso ito, kautosang nasa puso. Kaya ang konsensya ay tumutulong sa atin na maging hukom ito sa ating sarili. Sa dulo, binabanggit yung dalawang hatol. Ito ay magsisilbing tagapagpatotoo. Aakusahan ka o ipagdadahilan. Accuse and excuse. Kaya yung konsensya ay parang courtroom na nasa loob natin. Meron ka ng witness, meron ka na rin hukom, at nandoon na rin yung ating mga desisyon. Kaya naman, kapag tayo ay nakagawa ng mali, sinasabi nating nababagabag ang ating konsensya, hinahatulan tayo nito. Kaya yung mga taong wala man silang alam sa Biblia, pwede pa rin silang kumilos na naaayon sa kautusan, gaya ng binabanggit sa verse 14. Dahil ang konsensya ay nasa lahat ng tao, naniniwala man sila sa Diyos o hindi. Nakakatuwa na meron tayong konsensya. Hindi ito naalis nung nagkasala ang ating unang magulang. Gumagabay ito sa atin, nagiging masaya tayo kapag nakakagawa tayo ng mali. At kapag nabababag tayo, may pagkakataon tayong kumilos ayon sa pamantayan ng Diyos. Kaya makakatulong sa atin ang ating konsensya. Madalas nating naririnig at nakikita ang konsensya inhalintulad sa mga guiding system. Kung noon ay compass, pero ngayon ay meron ng tinatawag na GPS, a Global Positioning System. I'm sure yung mga nagmamaneho ng sasakyan, alam na itong gamitin at appreciate ito ng mga tao. Sasabihin ito kung kakaliwa o di kaya kakanan, o di kaya manatili sa lane kung saan liliko ka na ba o di kaya hihinto ka o di kaya didiretso ka. Napakaganda ng GPS. At tama yun. Pero mayroon bang limitation ang GPS? Nung una itong dumating, sumakay ako sa kotse ng katrabaho ko. Meron siyang GPS. Pero naiinis na siya kasi hinahanap niya yung sinasabi ng GPS. Ang sabi, turn right. Pero wala siyang makitang right. Bakit kaya? Sa palagay niyo, bakit kaya? Huli na bago namin ma-realize, o bago niya ma-realize, na turn off niya yung kanyang Wi-Fi, yung kanyang internet connection. Anong limit ng GPS? Nakasalalay ito kung meron itong matibay na internet connection. Kung ang GPS ay, kung ating konsensya ay tulad ng GPS na yon, kung puro konsensya, sapat na kaya? O pwede rin kayang ma-misguide ang ating konsensya? Kung kailangan ng internet connection ng GPS, kailangan din ng ating konsensya ng matibay na ugnayan. Connection pa rin. Pero kanino? Sa nagbigay nito.
Walang iba kundi ang Diyos na Jehovah. Pero baka maitanong nyo, paano ba yon? Paano pa pagtitibayan ng ating connection o kaugnayan sa Diyos? Walang shortcut. Gagamitin natin ang kanyang salita, ang Biblia. At ang Biblia ay may dalawang paraan para sabihin niya sa atin ang kaisipan niya. Ito ay sa pamamagitan ng kautusan o di kaya ay sa pamamagitan ng prinsipyo. Ano bang pagkakaiba? Yung prinsipyo ay mas malawak. Tumutukoy ito sa mga pangunahing katotohanan na naglalaman ng kaisipan at damdamin ng Diyos. Samantala, ang kautusan ay specific. Minsan, ito rin ay time-bounded. Ibig sabihin, may limitadong panahon kung kailan ito ikinakapit o di kaya sa limitadong mga tao. Kaya nga pa nagbabasa tayo ng Biblia, meron tayong nababasang kautusang mosaiko at naririnig natin o nababasa natin na nagtapos ito. Time-bounded kasi siya. Hindi ganyan ang prinsipyo. At madalas, yung mga kautusan nanggagaling sa prinsipyo. Para makita natin ang pagkakaiba at pagkakatulad nito, paksuyong tinan nyo yung ating unang image. Kung kayo po ay nagmamaneho o kahit hindi ka marunong mag-drive at nakita mo, ang tanong, mag-U-turn ka ba? Baka sabihin mo, Brad, nakalagay na nga, no U-turn. Espesipiko, letra por letra. Pero hindi sa lahat ng panahon, baka yan ang makikita mo, kundi yung pangalawang larawan. Pansinin yung pangalawang larawan. Hindi nakalagay letra por letra. Pero mag-U-turn ka ba? Pwede mo bang ikatwiran, hindi naman nakasulat na no U-turn? Pero mag-U-turn ka ba? Malamang na hindi pa rin. Kasi alam ng isip mo na bagaman walang letra por letra, ito ay nagpapahiwatig na huwag kang mag-U-turn. Baka nga mga twiran, hindi ka na mga twiran, hindi naman letter U yan. Pero alam mong yun pa rin ang sense niya, hindi ba? Ganyan na ganyan ang pagkakahalimbawa natin sa kautusan at prinsipyo. Hindi man eksaktong letra por letra ang prinsipyo, pero makikita mo dito yung kaisipan pa rin at damdamin ng Diyos. Halimbawa, nakalagay ba sa Biblia na huwag kang maninigarilyo? Wala tayong makikita sa Biblia na si word na sigarilyo. Wala pa namang sigarilyo noon. Pero pwede na ba? Pwede pa tayong mga twiran? Wala namang nakalagay huwag maninigarilyo, kaya pwede. Sa 2 Korinto 7:1, merong simulain doon. Binanggit doon, ang nakasulat doon ay maging malinis ang ating isip, ang ating espiritualidad, ang ating laman o ang ating katawan. So kahit hindi letra por letra na bawal maninigarilyo ka pa ba? Kung hinihiling pala ng Diyos sa prinsipyong nakaulat sa 2 Korinto 7:1, na maging malinis ang ating katawan, ang ating laman? Tsak na hindi na. Ganyan po ang Biblia. Maraming ganyan ang Biblia. Maraming mga prinsipyo. At minsan, halos meron ka ng kautusan at meron ka pang prinsipyo. Kagaya po ng pangatlong larawan na ating ipapakita. Nakalagay na nga na no U-turn, pero doble. Meron pang signage na magpapahiwatig nito. Ganyan din, ang kautusan ay merong prinsipyo at ang kautusan ay nakaloob din sa prinsipyo. Hindi tayo kailangang sabihan ng Diyos ng eksaktong gagawin natin sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang gusto ni Jehovah ay malaman din yung laman ng puso natin. Hindi lang sa sinasabi natin. Halimbawa, basahin natin yung Efeso 5:14. Efeso chapter 5 verse 14. Gamitin ninyo, sa 14, kaya naman, tumunod na po tayo sa 16. Gamitin ninyo sa pinakamabuting paraan ng oras ninyo dahil napakasama na ng panahon. Kaya wag na kayong maging di makatwiran sa 17,
kundi patuloy ninyong alamin kung ano ang kalooban ni Jehovah. Ito po ay prinsipyo. Lahat po tayo ay may pare-parehong haba ng oras. Walang lamangan sa atin. 24 hours. Pero binanggit ba sa Biblia na dapat maglilingkod ka kay Jehovah, magbabahay-bahay ka, kailangan 5 hours a day? Tinakdaan ba tayo ni Jehovah na magbasa tayo ng Biblia 1 hour o 2 hours a day? Mananalangin tayo 5 times a day? Walang ganyan na nilalagay sa Biblia. Pero pansinin yung teksto, sinabi doon, gamitin ang oras sa pinaka mabuting paraan. Hindi espesipiko, pero i-reveal ba nito ang laman ng ating puso? Sa mga saksi ni Jehovah, para sa hindi lang papamilyar, meron po kami tinatawag na regular pioneer. Sila po yung talagang naglalaan ng 50 hours per month. Pero higit pa doon ang nagagawa ng iba, kaya talagang nakakatuwang makita yung masisipag na pioneer, regular pioneer. Marami rin silang hinahanap na Bible study. Pero, ang Diyos na Jehovah ba, ililigtas ka ba kung ang oras mo ay isa lang sa bawat buwan? Ililigtas ka ba ni Jehovah kung ang study mo ay isa lang din? Kung 10 oras kaya, si Jehovah ba ililigtas ka rin? Ang sagot ng lahat ng tanong na yon ay oo. Ililigtas ka ni Jehovah kahit 1 o 10 oras lang ang ginamit mo sa loob ng isang buwan. Pero hindi ba mas maraming maliligtas kapag naglaan ka pa ng mas maraming oras? Kaya i-reveal ng prinsipyong tulad nito ang laman ng ating puso. Ano kaya talaga ang ating priority bilang isang naglilingkod sa Diyos na Jehovah? Ganyan kahusay ang prinsipyo. Gusto ni Jehovah ang ipakita mo yung laman ng puso mo at na-appreciate ni Jehovah yan. Andin man sa paraang ito, kautusan man o di kaya prinsipyo, makakatulong ito para magkaroon tayo ng matibay na kaugnayan sa Diyos. Baka maisip mo, hindi ba ang kaugnayan sa Diyos ay pinakamagandang bond ay pag-ibig? Totoo yun. Yun ang glue na nagdidikit sa atin at sa ating Diyos na Jehovah. Pero ano ang kahulugan ng pag-ibig? Basahin po natin yung unang Juan, chapter 5, verse 3. Unang Juan, chapter 5, verse 3. Pansinin sa tekstong ito, yung dalawang viewpoint. Viewpoint natin at viewpoint ng Diyos na Jehovah. Viewpoint natin. Dahil ito ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos, sundin natin ang mga utos niya at ang mga utos niya ay hindi pabigat. Paano tayo magkakaroon ng pag-ibig sa Diyos? Dahil ba nabasa natin? Dahil ba narinig natin? Nasasabi natin? Hindi. Ang kailangan, susundin natin ang mga utos niya, kasama na dito ang mga prinsipyong nabanggit natin kanina. Paano tayo magiging malapit sa tulong nito? Magbibigay ako ng 2 halimbawa o storytelling tayo. Halimbawa, ang inyong lingkod ay hindi naman talaga ako naninigarilyo. Ayoko nga ng amoy ng sigarilyo eh. Pero meron akong kasamang nag-aral din ng Bibliang tulad ko na bata pa naninigarilyo na. Ngayon, may utos o may prinsipyo sa Biblia na huwag manigarilyo. Sino sa aming dalawa ang mas mapapalapit sa Diyos dahil sa utos na yon? Ako kaya o siya? Pansinin, kahit walang utos na huwag manigarilyo, hindi ako maninigarilyo. Pero ibig bang sabihin, malapit na ako sa Diyos dahil nagawa ko yon? Yung isa, sa mga naninigarilyo, tapos huminto, nagkakaroon sila ng tinatawag na withdrawal syndrome. Naglalaway, nanginginig. Yung katrabaho ko parang nakakita ng naninigarilyo, parang tutuyot yung kanyang lalamunan. Pero dahil sa utos ng Biblia, na ayaw ng Diyos ng naninigarilyo, kahit mabigat sa kanya, anong gagawin niya? Iiwasan niya yon. Tatanggalin niya yon sa sistema ng isipan at katawan niya. Bakit? Dahil mahal niya si Jehovah. Kaya ang tanong, sino sa aming dalawa ang nagkaroon ng matibay na kaugnayan
dahil sa utos na huwag manigarilyo. Hindi ba siya? Tapagtagumpayan niya yon. Ako, tanggalin mo sa equation yung Diyos, hindi pa rin ako maninigarilyo, pero wala akong matibay na kaugnayan sa Diyos dahil doon. Ang tanong ngayon, sino sa atin dito ang may utos na nabasa natin sa Biblia o mga prinsipyo tapos nahihirapan tayong sundin? Iba-iba yan. Hindi yan pare-parehas. Paano ko yung tinutukoy ko namang isang kapatid, halimbawa, pareho kaming dapat mangaral. Pero siya, likas siyang galing makipag-usap. Isa siyang conversationalist. Yung isang naninigarilyo yon. Mantalang ako, takot ako makipag-usap sa tao. Ang utos, mangaral. Sino sa atin dito ang hindi kinabahan ng una niyang beses na siya ay mangaral? Nung sa aming pinanggalingang territory, sa dinami-dami ng unang-una kong kakatukin, nakalagay, law office. Paglabas sa pinto, may malaking tao. Ano yan? I was only then 16 years old. Hello po. Nangangatog ako. May sasabihin po yung kasama ko. Sobra kong kaba. At baka marami rin sa atin dito na may ganyang experience. Pero ngayon, tingnan nyo, mga pioneer, nangangaral, malakas ang loob, at may kaunawaan sa pangangaral. Paano nila nagawa yun? Dahil utos ng Diyos, yung kaugnayan sa Diyos, ang magpapatibay sa atin, mapagtatagumpayan natin. Kaya kung merong utos o prinsipyong nahihirapan kang sundin, pagkakataon yung patunayan ang kaugnayan mo o pag-ibig mo sa Diyos. Titibay ngayon yon. Yan ang viewpoint natin. Kamusta yung viewpoint ni Jehovah? Ang Diyos na Jehovah, nagmamasid siya sa lupa at nakikita niya yung mga tao. Di ba nakikipagkaibigan ang tao sa grupo ng mga tao? Karaniwan ng pinakamadaling paraan ay kapag may similarities, may common ground sila. Si Jehovah, ganyan din. Halimbawa, nung magkasala si Adan sa si Eva, agad-agad ipinalabas na ng Diyos ang kanyang desisyon. Ibibigay niya ang kanyang anak na tinatawag sa Genesis 3:15 na binhi. Ibibigay niya, ibig sabihin mamamatay siya. Siya yon. Meron kayang taong kaparehas niyang mag-isip? Meron. At inutusan niyang yun mismo ang gawin. Mabigat ang loob ni Abraham, pero dahil sa kanyang pananampalataya at gayon din ang kanyang anak, umakyat sila sa bundok at imagine niyo yung hirap ng kalooban ng isang ama na ihahandog niya ang kanyang anak ang eksaktong gagawin ni Jehovah in the future. Pero bumaon ba yung patalim sa katawan ni Isaac? Pinigilan ng Diyos ni Jehovah. Sa tingin ni Jehovah, sapat na yon at naantig si Jehovah sa ginawa ni Abraham. Sa katunayan, matagal nang patay si Abraham, pero kapag kino-quote ni Jehovah si Abraham, ang sabi niya, si Abraham na aking kaibigan. So yung dalawang viewpoint na yan ang tutulong sa atin ngayong makita na posible ang magkaroon ng kaugnayan sa Diyos sa tulong ng mga kautusan at ng mga prinsipyo. Ang kailangan natin gawin, susundin natin ito. Nakikita ito ni Jehovah at yung kaisipan natin ni Jehovah na siyang kaisipan din natin. Ito ang magkakaroon tayo ng chance na magkaroon ng kaugnayang tulad na ng kaugnayan ng mga unang lingkod sa atin. Pwede ka rin niyang maging kaibigan. Tutulungan ka niyang maging kaibigan niya. Ngayong nalaman na natin, ano ngayon ang goal natin? Pakaso yung, samahan niyo akong basahin yung Efeso, o yung Hebreo. Hebreo 5:14 hanggang 6 verse 1. Hebreo 5:14. Pero ang matigas sa pagkain ay para sa mga may gulang. Sa paggamit sa kanilang kakayahang umunawa, sinasanay nila itong makilala ang tama at mali. Sa 6 verse 1. Kaya ngayong nalampasan na natin ang unang mga doktrina tungkol sa Kristo, sumulong tayo sa pagiging may gulang. At huwag na tayong magpabalik-balik sa panimulang mga bagay, ang pagsisisi sa walang saysay na mga gawa at pananampalataya sa Diyos. Ang goal natin ay sumulong. Yan ang hinihimok sa atin na gawin ng Biblia.
At napansin nyo na ang pagsulong ay inihalin tulad sa pisikal na paglaki. Alam natin na ang isang bata, ang kanyang kinukonsume para siya ay lumakas ay ang gatas. Pero habang lumalaki siya, hindi mananatiling gatas ang pagkain niya, hindi ba? Sa ganung paraan din, ang pagsulong natin ay kailangan tayong kumain ng matitigas na pagkain, wika nga, solid food. Tumutukoy iyon sa mga katotohanang makikita sa Biblia. Pero hindi ito pwedeng babasahin lang natin. Binanggit ng verse 14, sinanay nila itong makita ang tama at mali sa anong paraan? Sa paggamit sa kanilang kakayahang umunawa. Pag nagbasa tayo ng Biblia at ang nakalagay, ang katangian ng may banal na espiritu ay pagtitiis. Ibig bang sabihin, meron na akong pagtitiis noon? Nabasa ko. Hindi. May bagay akong titiisin para magawa ko yun. Kaya kailangan kong ikapit, kailangan kong gamitin. Ganyan kahusay ang Biblia. Anong makakatulong sa atin? Marami. On a global scale, meron tayong tapat at maingat na alipin na nagbibigay ng pagkain sa tamang panahon. At sa local level natin, nadyan yung ating mga elder na talagang naghahanda, nagtitiyak na lahat tayo ay malusog spiritually. Meron din yung ating mga minister na lingkod na tinitiyak na ang ating gawain sa Kinamhol ay in order. At meron tayong mga halimbawa ng mga naunang lingkod sa atin. Ang iba sa atin may mga edad na tapat pa rin naglilingkod. At yung mga bago na nagpapakita ng pananampalataya, pampatibay yan sa bawat isa sa atin. Ang ating congregation, ang ating organization, ang tutulong sa atin din na magkaroon ng matibay na espiritualidad. Pero isa ang ating goal. Sino ang ating gagayahin? Efeso 4:13 and 15. Efeso 4:13 and 15. Sa 13, hanggang sa magkaisa tayo sa pananampalataya at magkaroon ng tumpak na kaalaman sa anak ng Diyos at maging adulto hanggang maging may gulang tayo gaya ng Kristo. Sa 15, sa halip magsalita tayo ng katotohanan at magpakita ng pag-ibig sa gayon ay maging may gulang tayo sa lahat ng bagay at makapamuhay gaya ng ni Kristo ang ulo. Alam natin ang Panginoong Yesus ang may pinakamatibay na kaugnayan sa Diyos na Yehova. Siya ang pinakamatagal na nakasama. Siya ang best in the position para tularan natin, gayahin natin ang kanyang pamamaraan ng pamumuhay. Ang kanyang pag-iisip, pati ang kanyang paraan ng pakikitungo sa isa't isa, si Kristo. At meron tayong komunikasyon, meron tayong Biblia, nandiyan din ang pribilehiyo na manalangin. Lahat ng yan, ang goal ay magkaroon tayo ng matibay na kaugnayan. Kaya huwag tayong huminto sa pagbabasa ng Biblia, anuman ang edad natin, gaano man tayo katagal na lingkod na ni Jehova, meron tayong makikitang mga katotohanan ng tutulong sa ating magkaroon ng matibay na kaugnayan sa Diyos. Hindi lang yung mga basic na katotohanan na na-enjoy naman natin, pero huwag na tayong magpabalik-balik doon, sabi kanina. Lahat ng ito ay tutulong sa ating magkaroon ng mabuting kaugnayan sa Kanya. Mga kapatid, hindi man tayo kasing haba ng buhay ng mga hayop na binanggit natin kanina, pero hindi maiksi ang magiging buhay natin kapag meron tayong kaugnayan sa Diyos. Bakit? Naghihintay kasi ang buhay ng walang hanggan sa hinaharap. Dahil yon sa gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng matibay na kaugnayan, kaya gusto niyang mabuhay ka ng walang hanggan. Pero ngayon pa lang, ipapakita na natin ang ating hangaring magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. At ito lang ang tanging pag-aaring hindi mananakaw, hindi mawawala. Maaaring magwakas ang ating buhay sa sistemang ito, pero wag nating hayaang masira ang ating kaugnayan sa Kanya. Sa takdang panahon, pagkapalain tayo ni Jehova, magwawakas ang sistemang ito, o ang buhay natin, alinman ang mauna. Maraming salamat, Brother Dennis Dulya, sa iyong pahayag. Ito ay nakapagbibigay sa amin ng paalaala kung paano po tayo ay magkaroon ng kaugnayan sa Diyos na Jehova at sundin ang prinsipyo sa Biblia upang magkaroon tayo ng mahabang buhay sa hinaharap na buhay na walang hanggan. Dadako tayo sa ikalawang bahagi ng pag-aaral ng Bantayan. Ang pag-aaralan ngayon ay ang Marso 2026, maging mas mahusay sa pagtuturo ng Biblia.
Ito ay pangangasiwaan sa atin ni Brother Isi Parillaga at kanyang tagabasa, si Brother Junel de Los Angeles. Magandang umaga muli sa inyong lahat at kayo malugod na tinatanggap sa ating kalawang pagpupulong sa umagang ito. Pagkatapos nating marinig yung nakapagpapatibay na pahayag na yon, ngayon ay pasisimulan natin yung pag-aaral ng Biblia gamit ang magasingang bantayan. Ang pasimulan natin ito sa pag-awit. Awit muna tayo ng song number 7, ang pamagat, Jehovah aming lakas. Ang ating araling artikulo sa umagang ito ay may pamagat na magtiwala sa kataas-taasang tagapamahala ng universo. Ang ating temang teksto ay nagmula dun sa ating paboritong teksto na kabisado ng marami sa atin. Awit 83:18. Jehovah, ikaw lang ang kataas-taasan sa buong lupa. Titingnan natin kung bakit napakahalaga na malaman na si Jehovah ang kataas-taasan. Matututuhan natin dito kung bakit tayo makapagtitiwala na si Jehovah ang kataas-taasan tagapamahala at natutulungan niya tayo sa mga problemang kinakaharap natin. Makikita natin ang halimbawa ng isang paborito rin nating karakter sa Biblia at makikita natin kung paano natin maikakapit iyon sa panahon natin sa ngayon.
Pasimulan natin yung ating pag-aaral sa pagbasa ng mga parapo. Hilingan natin si Brother De Los Angeles na basahin ang parapo 1. Halos lahat nawala kay Job. Ang mga anak niya, magandang kalusugan at pag-aari. Nasira din ang magandang reputasyon niya. Sa mahirap na sitwasyong iyan, hindi siya pinatibay ng mga taong itinuring niyang kaibigan. Sobra ding nasiraan ng loob ang asawa niya, kaya sinabi nito sa kanya, "Sumpain mo ang Diyos para mamatay ka na." Dahil sa mga iyan, posibleng naisip ni Job na walang pakialam sa kanya ang Diyos. Baka nagduda rin siya kung talaga bang poprotektahan at tutulungan ni Jehovah ang mga lingkod niya na nagmamahal sa kanya. Tanong sa parapo 1, anong masasamang pangyayari ang naranasan ni Job? Okay, El, pakisuyo. Si Job, nawala lahat. Ang mga bata niya, ang health niya, at ang pera niya. Ang mga kaibigan niya ay sinasabi ng masama, kahit na ang wife niya. Inisip ni Job na galing kay Jehovah ang mga bagay na ito. Maraming salamat. Kaya yun yung nakadagdag doon sa kanyang nararamdaman. May nakita pa kayong mabigat? Nawaring hindi na tayo makakabangon doon sa naranasan ni Job. Sister Atamosa? Na lahat po ng nangyaring ito ay naganap ng isang araw lang. At nung pangyayari po na ito ay namatay din po sabay-sabay yung anak niya. Isa lang ang mamatay na anak, napakasakit na po. Ito sabay-sabay na nawala lahat po ng kanyang ari-arian. Kaya masasabi po natin na talagang kahit ang mismong asawa niya na hindi na siya, nasiraan na rin ng loob, imbis na suportahan siya, ay nasabi na po yung ganitong bagay. Kaya sino po ba talaga ang hindi makakaramdam na para bang wala nang pakialam sa kanya ang Diyos? Ayun. So, binigyan ng definition yung pinagsakluban ng langit at lupa, di ba? Parang ganoon yung maaaring maramdaman ng isa. Si Brother Mata. As in, walang-wala na eh. Kumbaga, back to zero lahat. Pati kaibigan, wala din. Pero isang bagay ang tiyak kay Job, ayon sa Job 2:9. Nanatili yung kanyang katapatan kay Jehovah. Yun ang hindi kayang maiwala doon ni Satanas kay Job. Maraming salamat. Tingnan natin kung paanong yan din ang maaaring maranasan ng mga tao sa ngayon. 2 at 3. Nakakaranas din tayo ng mahihirap na sitwasyon na pwedeng sumubok sa pagtitiwala natin kay Jehovah. Mapanganib at mahirap ang kalagayan sa mundo ngayon. At kapag sunod-sunod ang problema natin, baka maramdaman nating hindi na natin kayang magtiis. Baka magduda pa nga ang ilan kung talaga bang nagmamalasakit sa kanila si Jehovah. Kung nararamdaman mo na rin yan, huwag kang masiraan ng loob. Natutuhan ni Job na inililigtas ni Jehovah ang mga tapat sa kanya. Pwede rin tayong magkaroon ng ganyang tiwala kay Jehovah at makakatulong sa atin ang aklat ng Job. Makikita natin dito ang dalawang mahalagang puntong ito. Una, si Jehovah lang ang kataas-taasang tagapamahala ng universo. Ikalawa, kaya niyang kontrolin ang mga bagay-bagay para matupad ang layunin niya at maingatan ang bayan niya. Tanong sa parapo 2 at 3, ano ang posibleng maisip natin kapag may problema tayo? At ano ang matututuhan natin sa aklat ni Job? Doon tayo sa likuran. Kay Ronnie? Natutunan ko dito sa aklat ng Job na yung kahit may bigyan tayong problema, hindi tayo pinabayaan ni Jehovah at kaya na tayong tulungan at makapagtitiis. Maraming salamat sa magandang puntong yun. Ngayon, sa Zoom tayo. Sister Torres, Marilyn Torres. Sabi pa nga, okay po, naririnig po. Posible po nating maisip kapag may mga problema tayo, baka maramdaman natin na hindi na natin kaya magtiis. O baka magduda pa nga tayo na nagmamalasakit ba sa atin si Jehovah? Maraming salamat. Medyo negative side yun. Kapag totoong naman na nararamdaman natin yun. Ano pa yung makikita natin sa pag-aaral natin sa araw na to? 2 punto. Kay Jihani.
Si Jehovah lang ang kataas-taasan, tagapamahala ng universe. Maraming salamat. Ano yung ikalawang punto? Nandiyan na. Sister Licanda. Kaya niyang kontrolin ang mga bagay-bagay para matupad ang layunin niya at maingatan ang bayan niya. Maraming salamat. Bago natin talakayin si Job, tingnan muna natin yung isa pang karakter na lagi nating naririnig sa Biblia at kung ano yung role na gagampanan niya para maipakitang si Jehovah talaga yung kataas-taasan. Tumayo rin si Satanas sa harap ni Jehovah. Para pa 4. Isang araw, nagtipon sa harap ni Jehovah ang mga anak ng tunay na Diyos. Sinabi ng ulat na sumama rin si Satanas sa pagtitipong iyon. Ito ang unang beses na ginamit ng isang manunulat sa Biblia ang Satanas para tukuyin ang pangunahing kaaway ni Jehovah. Noong panahong iyon, hindi na tapat na anghel ng Diyos si Satanas. Kaaway na rin siya ng tapat na mga anghel at ng mga lingkod ni Jehovah sa lupa. Gaya ng ipinapakita ng Genesis 3:15, hindi nakasama si Satanas sa makalangit na bahagi ng pamilya ni Jehovah, ang babae na pagmumula ng supling. Ano ang nangyari nang magtipon sa harap ni Jehovah ang mga anghel? Brother Dickman. Sinasabi ng ulat na sumama rin si Satanas sa pagtitipong iyon. Maraming salamat sa malinaw na sagot. Ano ang katayuan ni Satanas nung sumama siya sa pagtitipon na iyon? Brother Calso. Actually, hindi na siya qualified na makasama sa pagtitipon na yun. Pinahintulutan lang siya ng Diyos. Kasi para makasama siya doon, mayroong requirements na kailangan ma-meet niya para makasama doon. Hindi na siya sakdal Nagkasara na siya, kaaway na niya ang Diyos ni Jehovah. Kaya nandudun lang siya, pinahintulutan siya ng Diyos, may permiso para lutasin ang isang mahalagang issue. Kaya yan Satanas nung nandudun siya, talagang layunin niya talaga ay sirain si Jehovah sa harap ng mga anghel. Maraming salamat. Paano nating nalaman na may pangit na kaugnayan na siya nung panahong ito doon sa pagtitipon na iyon? Sister Quiñones, sa likod. Sa Genesis 3:15 pa lang, binanggit na may alitan. Ibig sabihin, tinuring na siya na kaaway talaga ni Jehovah. Maraming salamat. Brother Nuestro. Hindi. Joel. Tama yan, pero saan ba may alitan? Doon sa babae. Ang sabi doon ang babae, walang iba makalangit na organisasyon ng Diyos. Kaya nasa labas na siya nun. Maraming salamat. Kaya makikita natin dito na bagaman hindi nandun pa rin siya sa lugar na yon kasi hindi pa naman siya dinala dito sa lupa, pero nakaka-participate pa siya sa ilang activities doon sa bagay na yun, pinapahintulutan pa ni Jehovah. Tingnan natin kung ano matututunan natin doon sa para po 5. Ipinasulat ni Jehovah sa Biblia ang pagtitipong iyon sa langit. Kitang-kita sa mga sinabi doon ni Satanas na napakasama niya at galit siya sa mga lingkod ni Jehovah. Ipinasulat din ni Jehovah ang pangyayaring iyon para tiyakin sa atin na ginagamit niya ang kapangyarihan niya sa makatarungang paraan. Malinaw ring ipinakita doon na si Jehovah ang nagtatakda kung ano ang pwede at hindi pwedeng gawin ng iba. Para po 5, ano ang matututuhan natin sa pag-uusap ni Satanas at ni Jehovah? Sister Atamosa, Jana. Natawag po si Satanas sa English Watchtower Study article na The Resistor. At totoo po ito dahil mahilig po siyang mang-oppose o mag-stand against sa mga tapat na lingkod ni Jehovah at talagang napupuot po siya kapag nanatiling tapat ang isa. Kaya ginagawa niya po ang lahat para sirain ang katapatan ng mga lingkod ni Jehovah gaya po ni Job. Maraming salamat. May nakita pa kayong punto dito sa para po 5 bago natin tignan. Ano ang katangian ni Jehovah na makakikita natin doon sa meeting na iyon? Kita natin yung katangian ni Satanas. Ngayon naman, ano yung
litaw na katangian ni Jehovah. Sister Barce. Ang matututuhan natin na ang Diyos na Jehovah ang pinakamakapangyarihan sa lahat at wala ng iba pa, at ang kapangyarihan niya ginagamit niya sa makatarungang paraan, at siya lamang ang may karapatan na magtakda ng mga batas at tuntunin na dapat sundin. Maraming salamat. Kung gugustuhin ba ni Jehovah, pwede niyang hindi isama si Satanas doon sa meeting na yun. Ay, sorry, exclusive lang to sa mga mababait. Hindi ka kasali. Brother Mata. Pwede niyang gawin yun. Soberano siya ng buong San Sinocob. Siya yung may-ari nun. Satanas ka lang. Maraming salamat. Yung pagpunta ni Satanas doon sa pagkakataong iyon, sa meeting na iyon, napilitan lang ba si Jehovah o meron ba siya, kagustuhan ba talaga ni Satanas yun? Yung pagkakataong yun? Hindi ko ma-formulate yung question eh. Pero, Brother Calso, nabasa na ni Brother Calso yung nasa isip. Bueno, si Jehovah kasi ang kataas-taasan, pinakita niya, pinahintulutan siya dumalo, kasi na-remove na siya, dalis na siya. Pinahintulutan lang siya doon. Pero ipakita ni Jehovah sa kanya na may limitasyon siya, na hindi niya kayang lagpasan ng kapangyarihan ng Diyos na Jehovah. Yun ang dahilan kung bakit pinahintulutan siya mapunta. Tama yung sagot, kahit mali yung tanong. Ngayon, tingnan natin yung susunod. Tingnan natin kung paanong si Jehovah ay may kapangyarihang magtakda. Para po sa is. Mabasa sa Job 1:7 at 8. Sinabi ni Jehovah kay Satanas, "Saan ka nanggaling?" Sumagot si Satanas kay Jehovah, "Lumibot-libot ako sa lupa at nagpagala-gala roon." Sinabi ni Jehovah kay Satanas, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Siya ay matuwid at tapat. Natakot siya sa Diyos at itinatakwil niya ang kasamaan." Sa para po, ipinakita ni Jehovah na siya ang may kontrol sa takbo ng usapan sa pagtitipong iyon. Tinanong niya si Satanas, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" Malinaw, alam na ni Jehovah na punteriya ni Satanas si Job. Tingnan natin ngayon kung paano gagamitin ni Jehovah ang kapangyarihan niya para kay Job. Tanong sa para po sa is, paano ipinakita ni Jehovah na siya ang may kontrol sa takbo ng usapan sa pagtitipon sa langit, gaya na nabanggit sa teksto? Sister Vasquez. Ipinakita lang ng Diyos na Jehovah na siya ang may control kasi siya yung unang nagtanong. Ang unang tanong nga niya kay Satanas saan ka galing? So sumagot si Satanas. Pagkatapos tinanong niya, alam mo ba, kasi alam niya na ang punteriya talaga ni Satanas ay yung kanyang lingkod na si Job. Kaya sinabi niya, napansin mo ba yung lingkod kong si Job? Para malaman niya ngayon kung ano yung iniisip ngayon ni Satanas doon sa tanong na ibinangon niya. Maraming salamat. So, kontrolado niya. No? Kaibahan ito sa mga meeting na kunwari, mayroong rally, tapos biglang nag-rally yung mga tao. Pag may nanggugulo, nadadivert na yung agenda ng meeting. Pero dito, kita natin, gaya na nabanggit, ay kontrolado pa ni Jehovah. Tingnan natin kung ano yung may isasagot ni Satanas sa susunod na mga para po 7. Mabasa sa Job 1:10 at 11. Hindi ba naglagay ka ng bakod sa palibot niya at sa palibot ng sambahayan niya at sa lahat ng pag-aari niya? Pinagpala mo ang mga ginagawa niya at dumami ng husto ang alaga niyang hayop sa lupain. Pero para mapaiba naman, iunat mo ang kamay mo at kunin ang lahat sa kanya at tiyak na susumpain ka niya ng mukhaan. Sa para po, si Jehovah ang kataas-taasan ng universo. May kapangyarihan siyang gawin ang anumang gusto niya at alam niya kung ano ang pinakamabuting gawin sa bawat sitwasyon. Pero pinalabas ni Satanas na ginagamit ni Jehovah ang kapangyarihan niya at otoridad sa maling paraan. Pinalitaw ni Satanas na sinusuhulan ng Diyos ang mga tao gaya ni Job para maglingkod sila sa kanya. Inakusahan din niya ang mga tao na naglilingkod lang sila kay Jehovah dahil sa mga nakukuha nila sa kanya. Ano ang ginawa ni Jehovah? So para po 7, ano ang pinalabas ni Satanas na dahilan kung bakit naglilingkod ang mga tao kay Jehovah? Brother Viray, PJ. Naglilingkod lang daw po si Job kay Jehovah dahil pinagpapala at pinaprotektahan niya ito.
At hanggang ngayon, ganun pa din ang akusa ni Satanas sa mga lingkod ni Jehovah po. Naglilingkod lang sila kay Jehovah dahil sa nakukuha nila. Maraming salamat. Mali ba yung ginagawa ni Jehovah? Brother Nuestro? Alam natin hindi kasi Diyos ang pinakakapangyarihan yan eh. Doon sa Daniel 4:35, walang pwede magtanong kay Jehovah na anong ginagawa mo. So, kung anong gusto ni Jehovah, ginagawa niya yun sa kalooban niya at siya lang ang tanging magpapasya nun. Dito nagkamali si Satanas para questionin ng Diyos. Maraming salamat. Anong punto pa nakita natin dito? Brother Iganya? Bali, gustong lang i-describe ni Satanas yung kanyang sarili dito. Siya mismo yung gumagamit ng kanyang kapangyarihan para manakit or maniin ng tao. At siya rin yung gustong mandaya sa kaisipan ng mga tao para gawin kung ano yung gusto niya. Pero dahil si Satanas ay maninirang puri, slanderer at tuso, gusto niya i-twist yung mga bagay-bagay at i-blame sa Jehovah sa mga ganito mga bagay. Kaya isa po sa mga dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos na Jehovah na ito'y i-record para magkaroon tayo ng knowledge kung gaano kabalakyot ang paraan ni Satanas. Maraming salamat. Brother Tolisora? Hindi lang siya nagpahayag ng pag-attack kay Job. Parang pinalabas pa niya na si Jehovah ay tiwali, na pinagagaan niya yung buhay ni Job, kaya naglilingkod si Job kay Jehovah. So, isa pa yun sa mga paratang ni Satanas. Yan. Sister Calso? Tayo bilang nilalang ng Diyos, tumatanong tayo ng utang na loob dahil siya ang katastaasan, kapangyarihan o umiiral, ang lahat ng pinabagbuting gawain paraan, gugustuhin niya. Marami pong salamat. Sister Atamosa? At isa pa po, kung papansinin natin na ang kaya lang po niyang questionin dito yung pamamahala lang ni Jehovah. Pero yung kapangyarihan, hindi niya magagawa po yun. Kasi alam po niya yung kakayahan ni Jehovah bilang makapangyarihan Diyos. Kaya ang tanging ginawa na lang po niya ay atakihin kung ano na lang po yung motibo ng isa, kung ba't niya pinoprotektahan, at higit sa lahat po, yung kaya ginagawa lang po ni Jehovah yun dahil lang sa meron po siyang nais ng mga tao. Ayun, ang motibo. Hindi lang rin ng tao, pati motibo rin ni Jehovah kung bakit niya ginagawa yung bagay na iyon. Tingnan natin kung anong ginawa niya matapos ibangon yung issue. Para po 8 at 9. Mabasa sa Job 1:12. Sinabi ni Jehovah kay Satanas, nasa kamay mo ang lahat ng kanya, pero huwag mo siyang sasaktan. Kaya umalis si Satanas sa harap ni Jehovah. Sa para po, binigyan ni Jehovah si Satanas ng pagkakataong patunayan ang sinabi nito. Pero nagtakda siya ng limitasyon sa pwede nitong gawin kay Job. Sa harap ng lahat ng nasa pagtitipong iyon, malinaw na sinabi ni Jehovah kay Satanas, huwag mo siyang sasaktan. Kailangan niyang sundin ni Satanas. Wala siyang kapangyarihang lampasan ang mga limitasyong itinakda ni Jehovah. At ganyan pa rin hanggang sa ngayon. Makikita natin sa sinabi ni Jehovah na ginamit niya ang otoridad at kapangyarihan niya para protektahan si Job at ang reputasyon niya. Nabigo si Satanas sa unang mga pag-atake niya kay Job. Natiling tapat si Job kay Jehovah. Pero hindi pa tapos si Satanas. Maraming salamat. Sa tanong sa para po 8 at 9, anong limitasyon ang itinakda ni Jehovah kay Satanas at bakit? Brother Mata? Yung limitasyon dyan nakaulat sa Job 1:12. Ang sabi ni Jehovah sa kanya, huwag mo siyang sasaktan. Utos ni Jehovah yung sa kanya, huwag eh. Ngayon, ang karugtong na tanong natin dyan, at bakit? Kailangan niyang sundin yung mga limitasyon na yon. Kasi pag hindi, alam na niyang kahinatnan niya. Maraming salamat. Yung sinabing sasaktan, ano ibig sabihin nun? Dapat relax lang siya, hindi masaktan, hindi makurot. Pero alam naman natin, iba yung nangyari. Ano ibig sabihin? Sister Masangkay.
pwedeng sabihin na huwag mo siyang papatayin. Parang ganun. Ayun, no, huwag nang papatayin. Brother Belmonte, iba pang punto. Kahit humiling po si Satanas na subukin si Job po yung nagtatakda kung hanggang saan lang po pwede. Ipinapakita dito na hindi basta nagpapadala si Jehovah sa gusto ni Satanas na para bang si Satanas yung masusunod. Kaya malinaw na ang Diyos na Jehovah ay hindi naiimpluwensyahan o napipilipit ng diablo, kundi ginagamit ni Jehovah ang kapangyarihan niya para protektahan yung mga lingkod niya gaya ni Jehovah. Maraming salamat. Tingnan natin yung larawan. Kita niyo yung larawan. First time ko nakakita ng ganitong klaseng depiction ng eksenang ito. Napilitan lamang ba si Jehovah na sagutin yung issue? Napilitan lang kasi may nagtanong eh. May nagalit eh, Brother Calzo. Yan si Satanas na yan. Pinakikita sa larawan na yan na ganyan siya, walang galang sa pag-uusap sa Diyos na Jehovah. At gusto niyang patunayan sa harap ng mga anghel na tamang kanyang sinasabi kasi gusto niyang makarecruit pa ng ibang anghel eh. Kasi nagtagumpay siya kay Adan at Eva. Kaya akala niya, magtatagumpay din siya sa magitan ng kanyang pag-aukusa kay Jehovah. Kaya yung paraan ng matalino siya. Ngunit wala lang siyang respeto kay Jehovah. Kaya yung mga anghel, bagaman may naakay siya, pero hindi lahat. Hindi lahat. Ayun, no? Kita niya, kaya ko pa eh. Kikita niya ba yung, yung litid dito, yung ugat sa leeg? Hanggang gagalit siya, Brother Nuestro. Sa sitwasyon ito, nakikita natin na yung lumitaw ang pagiging masama ng anghel na ito ni Satanas. Tama yung binanggit kanina. Nakakalimutan ng anghel na ito yung kanyang limitations kung sino yung kausap niya. Tingnan naman nyo, yung kamay niya sa nakaturo, para bang ka-level lang niya yung kausap niya. Nagmamasid sa background yung ibang mga anghel. Siya ang subject dyan eh. Pero, pagkatapos niyan, lumitaw ang authority ni Jehovah sa kanya. Gawin mo, pero wag mo siyang papatayin. So, kinontrol na siya agad ni Jehovah doon. Ayun, no? Simula pa lang, alam niya na ni Jehovah yung mga pangyayari. Hindi lang siya napilitang sumagot kasi may nagtanong o kaya may umakusa. Alam niya na ibabangon ni Satanas tong issue na to doon sa meeting na iyon. Kaya nga actually, nagmi-minutes of meeting sila kaya nalalaman natin tong bagay na ito. Eh. Ngayon, ano naging resulta nung unang pagsubok ni Satanas kay Job? Sister Kay Magallanes. Gitna. Sa kabila ng sabay-sabay mas mapangyari kay Job, natili pa rin siyang tapat kay Jehovah. Sa Job 1:22, hindi niya sinisi si Jehovah. At napatunayan doon na mali yung accusation ni Satanas kay Jehovah. Ayun, no. So, tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari para po, Gis. Mabasa sa Job 2:2-6. Sinabi ni Jehovah kay Satanas, "Saan ka nang galing?" Sumagot si Satanas kay Jehovah, "Lumibot-libot ako sa lupa at nagpagala-gala roon." Sinabi ni Jehovah kay Satanas, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Siya ay matuwid at tapat. Natakot siya sa Diyos at itinatakwil niya ang kasamaan. Tapat pa rin siya kahit inodyokan mo akong pahirapan siya ng walang dahilan." Pero sumagot si Satanas kay Jehovah, "Balat para sa balat. Ibibigay ng isang tao ang lahat ng kanya para sa buhay niya. Kaya para mapaiba naman, iunat mo ang kamay mo at saktan ang kanyang buto at laman, at tiyak na susumpain kanya ng mukhaan." Sinabi ni Jehovah kay Satanas, "Nasa kamay mo siya, huwag mo lang siyang papatayin." Sa para po, ngayon naman, plano ni Satanas na mas patindihin pa ang pagsubok niya kay Job. Gustong patunayan ni Satanas na kapag nahihirapan na si Job at inisip niyang mamamatay na siya, siguradong susumpain niya ang Diyos. Para patunayang mali si Satanas, hinayaan ni Jehovah na saktan nito si Job. Pero nagtakda ulit siya ng limitasyon. Huwag mo lang siyang papatayin. Kailangan ulit iyang sundin ni Satanas. May kita natin dito na kahit hinayaan ni Jehovah si Satanas na subukin si Job, kontrolado pa rin ni Jehovah ang sitwasyon kasi hindi kayang lampasan ni Satanas ang mga limitasyong itinakda niya. Maraming salamat. I-correct ko lang yung sinabi kanina na yung sinabing wag sasaktan, ibig sabihin external lang yung mga pagsubok. Ngayon,
Pinayagan na masaktan. Tingnan natin. Bakit hinayaan ni Jehovah si Satanas na subukin pa si Job? Brother de Los Angeles. Yung accusation dito ay sinabi ni Satanas na naglilingkod lang si Job dahil sa binibigyan nito ni Jehovah ng proteksyon. Kaya sabi dito ni Satanas, para mapaiba naman, bakit kaya hindi natin bigyan ng mas matindi na problema ito si Job? Kaya sinabi naman ni Jehovah na pwede mo siyang saktan pero wag mo lang siyang papatayin. Maraming salamat. Paano dinidiin yun nung Job 2:4? Pansinin ninyo. Na talagang, sige, ibang atake naman gagawin natin. Namatay na yung mga pamilya niya, nawalan na siya ng kayamanan, ng kabuhayan, okay pa din. Pero ano sabi, Brother Dulyas? Binanggit sa 4 na balat para sa balat. So gagalawin na si Job. Unlike kanina na hindi siya gagalawin. Pero ang kondisyon ni Jehovah o limitation ni Jehovah, huwag mo siyang papatayin. Kaya talagang isinagad na ni Satanas yung kaya niyang gawin para kay Job. Maraming salamat. Sister Quiñones. Kasi dun sa 4, ang hirap naman talaga nung pag meron kang nararamdaman, tapos isasabay mo pang maglilingkod ka kay Jehovah, parang ang hirap nga naman. Pwedeng pag nahihirapan na tayo sa physical, baka gusto na natin bumigay. Iba talaga yung way ni Satanas, talagang pinatindi niya. Yan. So, tiningnan niya kung pag ibang tao, okay lang. Tingnan natin kung pag ikaw naman. Tingnan natin kung ano ang nangyari doon sa naging resulta ng pagsubok na yon kay Job ni Satanas. Inihinto ni Jehovah ang paghihirap ni Job para po 11. Mabasa sa Job 42:10 hanggang 13. Matapos ipanalangin ni Job ang mga kasamahan niya, inalis ni Jehovah ang kapighatian niya at ibinalik ang kasaganaan niya. Dinoble ni Jehovah ang pag-aari ni Job noon. Nagpuntahan sa kanya ang lahat ng kapatid niyang lalaki at babae at lahat ng dati pa niyang kaibigan at magkakasama silang kumain sa bahay niya. Dinamayan nila siya at inaliw dahil sa lahat ng kapahamakang ipinaintulot ni Jehovah na danasin niya. Bawat isa sa kanila ay nagregalo sa kanya ng pera at isang gintong singsing. Kaya mas pinagpala ni Jehovah ang huling bahagi ng buhay ni Job kaysa sa pasimula. At nagkaroon si Job ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 1,000 pares ng baka, at 1,000 babaeng asno. Nagkaroon din siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Sa para po, naging malinaw na hindi tatalikuran ni Job si Jehovah. Kaya inihinto na ni Jehovah ang pagsubok ni Satanas sa tapat na lingkod niya. Hindi na pinayagan ni Jehovah na direkta pang atake ni Satanas si Job. At muli, walang nagawa si Satanas para kontrahin ang desisyong iyan. Hindi rin niya napigilan si Jehovah na protektahan at pagpalain si Job. Sa tanong sa para po 11, pagkatapos ihinto ni Jehovah ang pagsubok kay Job, paano niya ito pinagpala? Doon sa teksto, doon natin makikita. Sister Magallanes. Sa Job 42:10, sabi po dito, dinoble ni Jehovah yung pag-aari ni Job nung napatunayan na hindi kayang itakwil or isisi ni Job si Jehovah. At kung mapapansin natin, kung i-compare natin yung Job 42:12 sa Job 1:3, naging times 2 nga talaga yung pagpapala sa kanya ni Jehovah, na dating 7,000 na yung tupa na naging 14,000, yung 3,000 na kamelyo na naging 6,000, yung 500 na pares ng baka, naging 1,000 na pares ng baka, at yung 1,000 na, yung dating 500 lang na asno, naging 1,000 na asno. At yung mga anak niyang 7 lalaki at 3 babae naman, naging mas magaganda pa. Okay. Maraming salamat sa math lecture. No, nakita natin yung comparison, no? Naging mas pinagpala, Brother Villavicencio. Sir. Makikita natin dito na hindi na pinayagan pa ni Jehovah si Satanas na atakihin pa si Job. At wala naman talaga siyang magagawa kasi kontrolado pa rin ng Diyos na Jehovah yung mga bagay-bagay.
At yung pagprotekta niya kay Job at pagpapala, hindi rin niya yun nakontra kasi alam ni Job nasa kanya pa rin yung, sabi nga nasa kanya yung huling halakhak. O pinagpala si Job doon sa kanyang katapatan. Maraming salamat. Kung tutuusin ba, pwede pang sanang usigin ni Satanas si Job sa ganang kanya? Brother Calso. Pwede kung gusto niya, pero pinigilan na siya ni Job eh. Pinatigil na siya. Bagaman Satanas, gusto niya talaga magpatuloy yan eh. Kaya lang, inend ni Jehovah yung pagsubok na yun. Mapakita rito na may limitasyon sa Satanas. Hindi niya kaya yung otoridad ni Jehovah. Ayun, no? Hindi niya na makontra eh. Hindi na niya kahit matigas yung ulo niya, may hangganan yung pagiging matigas ang ulo niya at pagiging masuwayin. Kaya makikita natin ngayon sa susunod kung ano yung matututunan natin dito para po 12. Sa mga huling araw na ito, ginagamit pa rin ni Jehovah ang kapangyarihan niya para magligtas ng mga lingkod niya. Halimbawa, noong 1945, puwersahang pinagmarcha ng mga Nazi ang mga nakabilanggo sa isang concentration camp. Pero nakaligtas ang lahat ng 230 na saksi ni Jehovah na kasama sa death march na iyon. Ito ang isinulat nila sa isang resolusyon tungkol sa mga naranasan nila. Natapos na ang isang mahabang yugto ng pagsubok at para sa mga nakaligtas na waring inagaw mula sa maapoy na hurno, ang amoy ng apoy ay hindi man lamang nanikit sa kanila. Sa kabaligtaran, sila ay puspos ng lakas at kapangyarihan mula kay Jehovah. Idinagdag pa nila, iisa lamang ang pagnanais namin. Pagkatapos na manatili sa loob ng yungib ng mga leon na pahintulutan kaming paglingkuran si Jehovah, magpakailanman. Iyon na mismo ang pinakamagandang gantimpala na maaari naming matanggap. Maraming salamat. Ano ang ginawa ni Jehovah para sa mga lingkod niyang nagtiwala sa Kanya? Ano yung karanasan diyan na binanggit? Sister Umali. Kita natin dito dahil sa kapangyarihan ng Diyos na Jehovah, nakaligtas nga yung mga kapatid natin. 230 nga sila na kasama sa death march at nagawa nila yon na makayanan dahil napuspos sila ng lakas at kapangyarihan mula kay Jehovah. Maraming salamat. Matapos nilang maka-alpas dun, ay salamat, tapos na. Yun lamang ba? Parang full of despair yung nangyari matapos nilang makalanas dun sa pangyayaring yun. Ano yung ginawa pa nila? Ano yung naramdaman nila pagkatapos nun? Sister Calso. Ang sinabi pa nila, isang kahilingan pa ang pagnanais namin. Pahintulutan kaming maglingkuran sa Diyos na Jehovah magpakailanman. Yun, no? Kita natin yung enthusiasm nila. Imbis na matunaw o kaya mawala kasi nahirapan sila, ayoko nang gawin uli yan kasi pag sumuway ako, makukulong uli ako. Hindi ganon. Brother Nuestro. Binanggit niya dito na narinig natin na ginamit ni Jehovah ang kanyang kapangyarihan para yung 230 na yon ay magtagumpay sa nakamamatay na death march. Pero pwede natin pag-isipan, ano ba yung kapangyarihan na yan? Si Jehovah lang ang pinanggagalingan nun, yung power beyond what is normal. Yung lakas na higit sa pangkaraniwan na sinangkap niya doon sa mga lingkod na yan. Mahirap yun. Kasi hindi naman transparent yung kapangyarihan. Wala namang apoy na poprotekta sa kanila. Hindi naman umaangat ang paa nila sa lupa, kaya hindi sila napapagod. Kaya yun, maunawaan natin na pag napaharap tayo sa mga pagsubok, hindi lang natin na-appreciate bakit natin nakakaya. Dahil lang yun sa power beyond what is normal na si Jehovah lang ang pinanggagalingan. Mm-hmm. At pare-pareho sila ng pinagdaanan, dinaanan, nilakaran nung panahong iyon. Pero sila nakaligtas dahil sa tulong ni Jehovah. Tingnan natin kung ano epekto nito dapat sa atin sa ngayon. 13. Kapag may mga problema tayo, baka maramdaman nating para tayong inihagi sa yungib ng mga leon.
Minsan nga baka iniisip na nating sumuko kasi parang walang katapusan ang mga problema natin. Kapag ganyan ang nararamdaman natin, alalahanin natin ang karanasan ni Job. Makukumbinsi tayo nito na may kapangyarihan si Jehovah na alasin ang paghihirap natin. Gawin man niya iyan ngayon o sa bagong sanlibutan pa. Ipinasya na ni Jehovah kung kailan ang wakas ng sistemang ito at sisiguraduhin niyang mangyayari iyan sa mismong araw na tinakda niya. Sa 13, kahit may mga problema tayo, sa ano tayo kumbinsido? Sister Iganya. Kumbinsido po tayo na nakikita ni Jehovah yung mga paghihirap natin at babakasan niya yon sa oras na tinakda niya. Pinangako po niya sa unang Pedro 5:10 na ibabangon niya tayo at gagawin tayong matatag pagkatapos nating magdusa. Sa pagbubulay-bulay nga po sa mga pangakong to, maging sa karanasan ni Job, tutulong to sa atin na magtiis ng hindi nawawalan ng pag-asa. Maraming salamat. Sister Atamosa. Kaya na-convince din po ako na lahat ng nararanasan nating problema ay hindi permanente. Dahil nga po, nagtakda ng limitasyon si Jehovah sa paghihirap natin dahil ipinasya na niya kung kailan yung wakas ng sistemang ito. Kaya sa larawan, yung kamatayan, sakit, tigma at kahirapan ay aalisin ni Jehovah at sisiguraduhin niya mangyayari iyan sa mismong araw na itinakda niya. Maraming salamat. Sa pagkakataon na nakikita nyo yung larawan na yan, habang nararanasan nyo yung mga tagpong iyan, ano yung maaaring maramdaman ng isa? Sister Nuestro, Marilyn. Maaari talagang ma-discourage. Katulad nung gustong mangyari ni Satanas sa 2:4 ng Job na i-give up ng isang tao ang lahat para lamang i-preserve ang kanyang buhay. So dito sa picture, namatayan ka ng asawa, nagkasakit ng malubhang iyong anak, o nasa concentration camp ka at ikaw ay ginagawang alipin. Lahat ng ito, pangapaghihirap na kung mananatiling tapat ang isang tao, pinatutunayan natin na katulad tayo ni Job, na kahit anong gawin ni Satanas, hindi natin siya tatalikuran at magtatagumpay tayo. Ito man ay katapusan ng buhay natin o katapusan ng sistema. Maraming salamat. Brother Calso. Yan mga yan, pagka naranasan ng isang bagay dyan o naranasan mo yung tatlong bagay na yan, isipin mo lang yung pangyayari sa kasaysayan ni Job. Nakita natin doon sa kasaysayan ni Job na talagang tinulungan siya ni Job. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para tulungan si Job. Saka ang kamangha-mangha dito kay Job hindi naman niya alam na kay Satanas galing yung yung pagsubok Akala nga niya kay Jehovah pa. Kaya ang tingin niya sa kanyang sarili, mas tapat pa siya kay Job. Yun ang pagkakamali ni Job. Pero ngayon, hindi niya alam na si Satanas ang susubok. Ngayon tayo alam na natin, no? Hindi ba dapat mas sisikapin natin malampasan pa yung katapatan ni Job? No? At wala siyang mga halimbawa pa before him na nagpakita ng ganung katinding faith halos. Di ba? Wala namang, baka hindi niya nabalitaan yung ibang mga ulat. Kaya makikita natin, malaking tulong yung pinag-aaralan nating Biblia. Sister Malaluan. Totoo po, pag sa ibang tao talaga ang makakaranas ng mga ganyan, parang andali pong mag-advise. Andali pong magsabi na, kaya mo yan, ganito, ganyan. Pero pag ikaw po ang nasa sitwasyon yun, talagang iisipin mo po kung talagang meron kang pananampalataya kay Jehovah, kakayanin mo po pala. Oo, maraming salamat. Sister Iganya, doon po sa likod. Kaya yung nasa larawan kanina, yung kamatayan, ay walang halos maihambing doon kung anong nararamdaman ng isa. At sa bagong pamamalakad, imbis na ngayon, halos araw-araw, meron tayong kaibigan, mga kapatid na namamatay, nakakadama tayo ng kalungkutan, pero doon, araw-araw, merong kabatira naman sa mga bubuhayin muli. Kaya mapapalitan yung kalungkutan ng kagalakan sa panahon yun sa bagong pamamalakad. Maraming salamat. Brother Umali. Kaya maganda yung caption ng mga larawan. Aalisin ni Jehovah yung paghihirap ng mga tapat
o yung mga loyal na mga lingkod niya. Natutunan ko dito, katulad ni Job, gusto ko rin tanongin yung sarili ko, naglilingkod lang ba ako kasi pinagpapala ako ni Jehovah? Gusto ko isipin, paano kapag hindi ako nakakaramdam ng pagpapala? Paano pag puro problema? Consistent pa rin ba ako katulad ni Job? Kaya maganda, sa panapanahon, suriin yung sarili kung loyal pa rin ba tayo kay Jehovah. Maraming salamat. Sister Atamosa. Kaya maintindihan po natin na wala po sa baguhan o wala sa taga sa katotohanan. Kasi ang totoo, ang gusto lagi ni Satanas, kapag ang isa ay nakikitaan niya na nagmamahal ito kay Jehovah at gusto pang matuto kay Jehovah, lagi na po niya yung inaatake. Di na po siya talaga natutuwa, galit na galit siya, gaya ng binanggit ng unang Pedro 5:8, na siya ay nilarawan bilang isang liyong umuungal. So ibig sabihin, lagi siyang atakihin para sirain yung ating kaugnayan kay Jehovah. Kaya malinaw po itong tulong sa atin sa ngayon, gaya ng nabanggit kanina, na binibigyan na tayo ng mga ulat o halimbawa na to para paglabanan kapag nararanasan na po natin yun. Maraming salamat. Mahal ni Jehovah ang mga tapat sa Kanya. 14 at 15. Mabasa sa Job 14:15. Tatawag ka at sasagot ako. Mananabik ka sa gawa ng iyong mga kamay. Sa para po, mahal ng Ama natin sa langit ang mga tapat sa Kanya. Napakahalaga nila sa Kanya, kaya kapag namatay sila, bubuhayin niya silang muli. At kapag ginawa na niya iyan sa bawang sanlibutan, mapapalitan ng kagalakan ang sakit na idinulot ng kamatayan. Kahit noong natapos na ang pagdurusa ni Job, nabuhay pa rin siya sa masamang sanlibutan ni Satanas. Pero sinasabi ng Biblia na saganang ginantimpala ni Jehovah si Job. Pinagaling niya si Job at pinagpala ng higit pa kaysa sa mayroon ito nung una. At sa hinaharap, mas marami pang gagawin si Jehovah para kay Job. Ipinakita ni Jehovah na gusto niyang maging masayang-masayang mga tapat sa Kanya. Ang totoo, bibigyan niya sila ng pagkakataong mabuhay ng walang hanggan sa paraiso. Gustong-gustong gawin niya ng kataas-taasang tagapamahala ng universo para sa mga lingkod niya. Talagang nakakapagpatibay isipin niyan kapag may mga problema tayong nararanasan. 14 at 15. Ano ang gustong gawin ni Jehovah para sa mga tapat na lingkod niya? Gaya ng binanggit natin sa teksto sa Job 14:15. Sister Calso, sharing. Gustong-gusto ng Diyos na Jehovah na mamuhay ng masayang-masaya ang lahat ng mga tapat sa Kanya. Kaya talagang gustong-gusto niyang alisin ang lahat ng paghihirap, ang kamatayan, ang sakit. Gusto niyang buhayin yung mga namatay at silang lahat. At lahat tayo ay mamuhay ng walang hanggan sa paraiso. Maraming salamat. May kinalaman doon sa mga pagpapalang na wala sa iyo nung ipinalit mo doon sa pagsunod kay Jehovah. Ano mangyayari doon? Lugi ka. Ganun ba ang mindset? Brother Umali. Walang-wala yun kay Jehovah, kaya niyang pantayan, kaya niyang lagpasan, kaya niyang sagana pagpalain yung isa, lalo ni mga pinagpalit natin. Pero gusto kong komentahan yung larawan. Tanong natin, bakit pinagpala yung asawa? Doon sa para po 1, Job 2:9, nagsalita nga siya ng di maganda tungkol kay Jehovah. Yung reaksyon ng asawa niya, normal lang yun na reaksyon ng isang di sakdal na tao. Pero ang punto, kahit nagsalita siya ng ganon, hindi pa rin niya iniwan si Job, hindi pa rin niya iniwan si Jehovah. Kung ano yung naramdamang sakit ni Job, naramdaman din ng asawa niya. Kaya naunawaan niyo ni Jehovah, pinagpala niya rin yung asawa. Maraming salamat. Minus the bukol lang, no? Minus yung mga sakit. Yun yung naranasan ng asawa. May nakita pa kayo dyan sa larawan? Mukha ba silang galing sa trahedya? O makikita ninyo sa mga mukha nila? O ano na yung bagong nakikita nyo sa kanila? Diyan sa larawan. Malungkot pa ba sila? Brother Calso. Yung nabanggit nga kanina, ni Brother Renzo, no, si asawa ni Job. No, yung asawa niya, nagsalita na masakit sa kanya. Sumpay mo ng Diyos para mamatay ka na. Di ba? Para kung titingnan mo yon, masakit talaga yon, no? Pero bakit kaya nabanggit ng asawa ni Job yon? Kasi namatayan siya ng 10 anak eh. Kaya sa kanya galing yon. Kaya masakit yon. Kaya nabanggit niya yon. Burst of anger lang.
Kumbaga, pero sa kabila nun, naunawaan siya ni Jehovah at sinamang mabuhay din. Makikita ninyo yung mga mukha nila, ibang-iba na doon sa dati. Brother De Los Angeles. Sa larawan, may kita din natin na hindi pinaalis ni Job yung mga kaibigan niya. Kasi may kita natin yung scenario na yung mga kaibigan niya na malapit sa kanya, para siya pa yung sinisi kung bakit nangyari yun sa kanya. Pero dito, hindi sinabi ni Job na umalis kayo, nung nagka-problema ako, wala kang sinabi kundi puro mga negatibo. Bagos dito, tinanggap niya sila ng bukas palad pa rin at hindi siya nagkimkim ng galit sa mga kaibigan niya. Maraming salamat. Tingnan natin para po 16 kung ano pa matututunan natin. Kahit nabuhay ng matagal si Job, namatay pa rin siya. Pero dahil si Jehovah ang kataas-taasang tagapamahala at ang makapangyarihan sa lahat, kaya niyang buhayin muli ang mga namatay. At walang makakapigil sa kanya na gawin iyan para sa mga minamahal niyang lingkod sa panahong pinili niya. Bakit pa tayo makakapagtiwala kay Jehovah ang kataas-taasang tagapamahala? Sister Calso. Ayon sa Deuteronomio chapter 32 verse 39, si Jehovah ang tanging Diyos at wala ng iba, pumapatay at bumubuhay, nanunugat at nagpapagaling at walang sinumang makakaagaw. Ngayon naman sa Roma chapter 8 verses 38 and 39, kung bisido ako, kat ang kamatayan o buhay o mga anghel o pamahalaan o mga bagay na narito ngayon at mga bagay na darating o ang kapangyarihan o taas man o lalim o anumang nilalang ay hindi makapagbiwala sa ating pag-ibig ng Diyos na ipinikita ni Jesu Kristo. Maraming salamat doon sa pagbasa ng dalawang teksto na yon. Ano matututunan natin doon sa dalawang tekstong yon na dapat magpatibay ng ating pananampalataya at pagtitiwala kay Jehovah? Na Brother Flores. Ang matututuhan natin dyan na kahit na ano pa mangyari doon sa tapat na lingkod ng Diyos na Jehovah, nakaranas man ng mga mahirap na pagsubok, subalit nanatiling tapat tulad ni Job. Hindi mapipigilan si Jehovah na gantimpalaan siya. Pwede siyang buhayin muli sa inaharap at bigyan ng isang napakagandang buhay na pinangako ng Diyos na Jehovah para sa mga tapat na lingkod niya. Yan. So kung yung larawan ni Job kanina, imagine niyo kayo yon, pero nasa future, nasa paraiso na, kasama nung kung sakali mang meron kayong namatay na minamahal. Brother Nolan Vasquez. Kaya natutunan ko rin kanina yung pahayag natin sa tungkol sa paglilingkod sa Diyos na Jehovah, na kung ano man yung pagnanais natin, paglilingkod natin sa Diyos na Jehovah. Ang iba kasi kung minsan, chik-chik lang ngayon. Ang iba naman, ang mga RP natin, 50. Pero ang tanong nga, ano bang ibibigay sa iyo ni Jehovah? Buhay na walang hanggan pa rin. No? Kaya isa na ang dahilan yan, kung maging tapat lang tayo sa Diyos na Jehovah, buhay din na walang hanggan ang ibibigay sa atin. At mas maraming oras, mas maraming tsansa na makapangaral dun sa ibang mga tao. Di ba? Yun yung binanggit kanina na sa pahayag. Lubusang magtiwala kay Jehovah, 17. Kitang-kita natin sa ulat tungkol kay Job kung bakit tayo lubusang makakapagtiwala kay Jehovah. Talagang nagpapasalamat tayo kasi hindi hinayaan ni Jehovah si Satanas na puksay ng bayan niya, na mga 9 na milyon na ang bilang sa ngayon. Patunay iyan ng kapangyarihan ng kataas-taasang tagapamahala. Paulit-ulit natin nakikita na hindi nagtatagumpay ang anumang sandatang ginawa para ipanlaban sa mga lingkod ni Jehovah. Sa tulong ni Jehovah, walang makapangyarihang bansa o relihiyosong organisasyon ang nakapigil sa bayan niya, kahit parang wala silang kalaban-laban. At walang makakahadlang sa atin sa pangaral ng katotohanan tungkol kay Jehovah at sa pagpapatunay na sinungaling at mamamatay tao sa Satanas. Hindi tayo maipigilan kahit ng kamatayan kasi bubuhayin muli ni Jehovah ang mga tapat sa Kanya. Sa 17, ano ang nagpapakita na hindi kaya ni Satanas na puksain ang bayan ni Jehovah? Sister Atamosa, Jana.
Sa ulat po ni Job, makikita po natin na walang laban si Satanas kay Jehovah dahil hindi niya kayang lagpasan o labagin ang mga limitasyong binigay ni Jehovah sa kanya. Kaya makakapagtiwala tayo na hindi niyang hahayaan na mapuksa ang bayan niya at may makahadlang sa ating paglilingkod po or pangangaral. Kahit maging relihiyon pa po yan o bansa, dahil ganon ka makapangyarihan si Jehovah po. Maraming salamat. Tingnan naman natin kung ano yung maaari nating maramdaman sa mga pangyayari sa daigdig, lalo na sa ngayon, 18. Habang pinag-iisipan nating mabuti ang buhay ni Job, mas tumitibay ang pananampalataya natin kaya hindi tayo matatakot sa mga mangyayari sa hinaharap. Sa panahon ng malaking kapighatian, atakihin ni Satanas at ng mga nasa panig niya ang bayan ng Diyos na mukhang walang kalaban-laban. Pero gaya noong panahon ni Job, si Jehovah pa rin ang may kontrol sa sitwasyon at hindi niya hayaan sa Satanas na magdulot ng permanenteng pinsala sa bayan niya. Malapit nang wakasan ni Jehovah ang lahat ng pagdurusang nararanasan ng mga tao dahil kay Satanas. Iahagis si Satanas at ang mga demonyo niya sa kalaliman at mananatili sila doon ng 1,000 taon. At sa bandang huli, pupuksain si Satanas at ang lahat ng nasa panig niya. Gaya ng sinabi ni Jehovah, madudurog ang ulo ni Satanas. Sa 18, bakit hindi natin kailangang matakot sa mga mangyayari sa hinaharap? Sabi, patindi pa ng patindi yung mangyayari. Mga hindi pa nangyayari ngayon. Bakit ito hindi tayo matatakot? Sister Umali. Katulad nga ng temang teksto natin sa awit 83:18, si Jehovah, siya yung kataas-taasan. So siya yung makapangyarihang Diyos at siya yung may kontrol sa sitwasyon at hindi nga niya hahayaan na si Satanas ay magdulot ng permanenteng pinsala. At alam natin na nakahula na yung pagpuksa sa kanya ni Jehovah. Oo. Maraming salamat. Sister Atamosa. Irene. Totoo po yun. Kaya pinapakita na bagaman nilagyan ni Jehovah ng limitasyon ang magagawa ni Satanas, nangako po kasi siya sa Apocalypse 7:9-14 na may isang malaking pulutong na maliligtas sa mga panahon ng malaking kapaghatian. Kaya wala po talagang magagawa ang dyablo para hadlangan yun kasi po protektahan talaga ni Jehovah pang bayan niya. Yun. Hindi niya mai-eliminate yung bayan ni Jehovah. Brother Barce, isarap. Kung naprotektahan ni Jehovah si Job, ay talagang ayaw na ni Jehovah masaktan pa ang kanyang mga bayan, lalong-lalo na ngayon. Kasi binanggit na sa Biblia, dun, ay sa Mateo 24:21, kung hindi pa ikliin yung malaking kabigatian, sabi doon, walang maliligtas ang bayan ng Diyos. Kaya gusto talaga ni Jehovah protektahan na mula pa ngayon ay ginagawa na ni Jehovah na ayaw na masaktan niyang kanyang mga bayan. Maraming salamat. Brother Nuestro. Sa Genesis 3:15 pa lang, malinaw na eh. Huwag na tayo lumayo. Doon pa lang, bangawat wala pa itong pinag-uusapan natin, talagang in control na si Jehovah. Kasi doon pa lang, alam na natin kung anong kahihinat na ni Satanas. Tudurugin ang kanyang ulo, kasama na yung mga demonyo niya, tsaka mga papanig sa kanya. O yung mga patotoo na lang noon, pinintulutan ni Jehovah gawin pa rin sa Satanas yung kaya niya, pero hindi siya na makakataka sa makapangyarihang Diyos na talaga nakatagtas yung durugin. At maraming patotoo sa Biblia na nililigtas ni Jehovah ang bayan niya. Maraming salamat. Huling dalawang para po, 19 at 20. Sabik na tayong mabuhay sa bawang sanlibutan kung saan perpekto na tayo at masaya. Napakalapit na niyan. Higit pa sa anumang naiisip natin ang magiging buhay natin doon. Nangako si Jehovah, tingnan mo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Anong ibig sabihin niyan? Magiging malaya na ang sangkatauhan sa napakasamang impluensya ni Satanas at ng mga demonyo niya. Hindi pa yan nangyayari mula noong rebelyon sa Eden. Napakalaking ginhawa niyan para sa atin. Magiging masarap na rin ang tulog natin kasi wala nang mga dati nating inaalala. Magkakaroon ng malawakang pagpapagaling para sa mga makakaligtas sa Armageddon. Bubuhayin ding muli ang mga mahal natin sa buhay na namatay na. Mararanasan na natin ang buhay na gusto ni Jehovah para sa atin.
Sa mga huling araw na ito, mapapaharap pa tayo sa mas maraming hamon. Kaya maging determinado sana tayong lubusang magtiwala kay Jehovah at sundin siya bilang ang kataas-taasan. Ipakita rin sana natin ang pagmamahal natin sa Kanya at patunayang mali si Satanas. Kung mananatili tayong tapat kay Jehovah, makakaasa tayong magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan. Gustong-gusto ni Jehovah na gantimpala ng mga tapat sa Kanya at sigurado tayong gagawin niya iyan. Maraming salamat, Brother De Los Angeles, sa pagtulong sa amin sa pagbabasa ng mga parapo. Sa 19, ano ang gantimpala ni Jehovah sa mga lubusang nagtitiwala sa Kanya? Tingnan din yung larawan. Brother Umali. Maganda yung caption doon sa larawan, saganang pagpapala. Ibig sabihin, yung gantimpala, kung ano man yung ipinalit na iwala natin noon, kayang ibalik yun ni Jehovah, tapos sobra pa, sagana pa. Papansin din natin, may mga tao dyan sa larawan, ayon dun sa audio recording, yung mga taong nakikita natin dyan, sila yung mga tao kanina dun sa Parapo 13, yung mga nagsakripisyo. Pero nakita natin, sulit yung sakripisyo nila. Maraming salamat. Magandang mga punto. Kaya imagine natin yung ating mga sarili, matapos tayong makaranas ng problema, ito yung kapalit ng pagiging tapat natin. Ano ang determinado mong gawin? Sister Barce, dito sa harap. Nasa huling mga araw na tayo, kaya si Satanas parang liyong umuungal na nakafocus sa mga lingkod ng Diyos na Jehovah para Manila. Ang sabi nga ni Satanas, ang sangkakristyanuhan, hindi na focus sa kanila kasi akin na sila. Kaya dobling ingat na lang tayo para hindi tayo mabiktima ng mga matatamis na mga pakana ni Satanas ng Diablo. Para maiwasan na ito, kailangan natin yung regular na pagdalo sa mga Kristiyanong pagpupulong, yung self-Bible study, huwag nating pabayaan yun. Yun ang tutulong sa atin para mabata natin. Maraming salamat. Ano yung determinado nating gawin? Manatili? Sister Likanda? Ang determinado ko pong gawin, kailangan ko pong magtiwala ng lubusan sa Diyos na Jehovah at manatili po ako maging tapat sa Kanya hanggang kamatayan. Maraming salamat. Repasong mga tanong. Paano pinapatunayan ng ulat tungkol kay Job ang sumusunod? Una, si Jehovah ang kataas-taasan sa buong universo. Sister Masangkay. Na kahit marami po siyang dinanas na hirap sa buhay, ay hindi po siya lumayo o huminto sa paglilingkuran kay Jehovah. Kaya doon sa katapatan niya kay Jehovah ay dinoble yung pagpapala sa kanya sa kabila ng pagiging tapat niya. Maraming salamat. Brother Tulisora. Makita natin dito na si Jehovah talaga yung may control. So, bagaman may challenge si Satanas, ipinakita doon sa mga ulat, doon sa kasaysayan ni Job, na talagang kontrolado ni Jehovah yung mga bagay-bagay. Maraming salamat. Na gustong-gusto ni Jehovah na gantimpalaan ng mga tapat sa Kanya. Sister Umali. Nakita natin yung pinagdaanan ni Job. Napakahirap nun. Pero dahil nanatili siyang tapat sa Diyos na Jehovah, pinagpala siya, dinoble siya. Kaya masasabi natin na good job. Maraming salamat. At sa panahon natin sa ngayon, ganun din. Maraming mga lingkod ni Jehovah ang pinagpapala dahil sa kanilang katapatan. Paano pinatutunayan na nakapagtitiwala ka kay Jehovah ang kataas-taasang tagapamahala ng universo? Sister Iganya. Mapagkakatiwalaan po natin si Jehovah kasi may kapangyarihan siyang kontrolin ang lahat ng bagay at meron siyang pag-ibig para protektahan tayo mula sa permanenteng kapahamakan. Pinapayagan niya yung mga pagsubok pero nagtatakda siya ng limitasyon at kumikilos siya sa tamang panahon. Maraming salamat. Kaya maraming salamat sa inyong mga kapatid at sa inyong mga komento. Napatibay kami. Alam namin, meron tayong mga problema. Maaaring naranasan natin yung ilan doon sa mga picture na pinakita kanina. Pero hindi tayo tumitigil sa paglilingkuran kay Jehovah. Alam natin na
pansamantala lang iyon. At alam natin, kontrolado ni Jehovah ang mga bagay-bagay kahit may pagsalansang si Satanas. At alam natin, nakatakda na ang kanyang katapusan. Kaya patuloy natin na samantalahin yung mga ganitong mga pagpupulong para makinabang tayo. Sarahan natin ang ating pagpupulong sa pag-awit, awit bilang 153. Ang pamagat, bigyan mo ako ng lakas ng loob, hango sa ikalawang hari, kabanatang 6, talatang 16, at pagkatapos ay pangungunahan tayo ni Brother Dullas para sa pansarang panalangin.